Sama-sama nating tingnan ang Matthew chapter 8 verse 18. 18절의 말씀 함께 보겠습니다. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa palibot niya, ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang pampang. Lumapit ang isang eskriba at nagsabi sa kanya, "Guro, susunod ako sa iyo saan ka man magtungo." Sinabi ni Jesus sa kanya, "May mga lungga ang mga asong gubat, at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo." Isa pa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama." Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin, at hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay." Salamat, sinabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay. Paano ililibing ng mga patay ang sarili nilang mga patay? Tinitingnan ni Kristo ang mga hindi naliligtas sa lupang ito bilang mga patay. Tinuturing ang lahat bilang patay. Kahit na maaaring magmukhang buhay sila mula sa ating pananaw, lubos itong naiiba sa buhay na sinasabi ni Kristo. Hindi natin masasabi na buhay ang isang bagay, dahil lang sa mayroon itong mga mekanikal na paggalaw. Mga kapatid, alam niyo ba ang mga laroang disusi na lumalakad pag iniikot ang susi? Maituturing ba nating buhay ang mga ito? Nagpapakita lang ang mga ito ng mga mekanikal na paggalaw. Sa pananaw ni Kristo, ang sangkatauhan ay walang totoong buhay. Sa halip, sila ay parang mga laroang desusi na may mga spring na lumuluwag sa paglipas ng panahon. Ang ilan ay sa loob ng 70 taon, at ang iba ay sa loob ng 80 taon. Hindi ito maituturing na totoong buhay. Kaya sa mga salitang ibinigay dito, tinutukoy ni Kristo ang mga nag-aangking may buhay sa mundong ito bilang mga patay. Sinabi ni Kristo, "Sumunod ka sa akin, at hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay." Kaya pumarito si Kristo sa lupa para magbigay ng buhay sa mga ganitong patay na tao. Ang layunin ng kanyang pagdating sa lupang ito ay para bigyan ang mga patay na ito ng pag-asa, para sa buhay at sa maliwanag na hinaharap, at akayin sila tungo sa kaharian ng pag-asa. Kaya ang mga nagtataglay kay Kristo ay makakapagtamasa ng higit na futuristiko, nakabubuti, at positibong buhay na may higit na pag-asa habang nangangaral sila tungkol kay Kristo at ibinabahagi nila si Kristo sa iba. Dahil dito, sinabi sa atin ni Kristo na iligtas ang mga patay sa mundong ito ng kamatayan. Sa pamamagitan nino, sino ang pinagmumula ng buhay? Ibahagi si Kristo sa iba. Sa ibang salita, natanggap niyo si Kristo ng walang bayad. Ngayon, ibahagi siya sa iba ng walang bayad. Dahil maaari lang nating ibahagi kung ano ang nasa atin, sinabi sa atin ni Kristo na lubusan siyang taglayin, upang may bahagi natin si Kristo sa iba ng sagana. Sa ibang salita, nais niya na ipalaganap natin ang salita ng katotohanan ng Diyos sa mga kaawa-awang kaluluwa at gabayan sila tungo sa kaharian ng langit. Sa katunayan, minsan na tayong naging tulad nila mga estranghero na walang kaalaman sa Diyos. Pero ngayon, natanggap natin ang mga katuroang ito at nagagalak tayo sa pag-asa para sa langit. Maraming tao gaya natin sa labas. Magbahagi tayo sa kanila ng masagana. Naniniwala ako na ang pagbabahagi ay hindi lang nangangahulugang materialistikong pagbabahagi, kundi espiritual na pagbabahagi rin. Dapat nating ibahagi sa iba si Kristo at ang kanyang mga katuruan.